Sabi niya mga bashers ang nagsasabi ng ganyan. Isang short clip lang yung nakita nila. Kung solid Kim Pao fan ka, pinanood mo ang It's Showtime from start to finish. Modus yan ng mga bashers as if they are sympathetic to the Kim Pao fandom but actually gusto nilang magkagulo. They're just twisting the facts. Yes, tama po kayo dyan. Ginang Susan Tenko. And isa pa mga kakimpaw, kung solid Kimpaw fans ka, hindi ka maniniwala sa sinabi ni Chinita Princess. Kasi taliwas po yung sinabi niya kumpara sa nakikita po na mga kilos nilang dalawa ni Kim and Paolo Avellino in public. 'Di ba? Hindi lang naman po iilan ang nakakakita nun mga kakimpaw, kundi sobrang dami. Ngayon, saan sila maniniwala? Sa sinabi ni Chinita Princess na di umano ay nag-deny or sa kilos nilang dalawa? Kaya nga may sinasabi po na action speaks louder than words. Kaya kahit pa ulit-ulit pong i-deny at itanggi po ni Chinita Princess si Paolo Avellino on live television pa yan, mga kakimpaw, doon pa rin tayo magbabase sa nakikita po ng marami. Maniniwala ba tayo kung taliwas yung sinasabi niya sa kinikilos niya? Di ba hindi, mga kakimpaw? Kaya kalma lang mga kakimpaw and syempre, i-relax nyo lang yan, okay? Samantalang ang next comment naman, wala po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, there's TV, there's alam mo sa showbiz, walang permanently libang na lang kung kasal na sila at yun ay masaya na tayo. Kaya tayong mga fans, hanggang paghanga lang tayo sa kanila at di natin hawak buhay nilang dalawa. Kung talagang sila, thank you Lord, pero kung hindi sila, ayun ang kapalaran nila at may talagang nakatadhana ang dalawa. Kaya there's kahit ganoon pa mangyayari, ipagdasal ko na pa rin na si Kimi naligtas at nasa tamang lalaki siya makapunta. Kimers kasi ako, Ders, na naging kimpaw lang ako nang nagtambal silang dalawa ni Paolo. To both of them, I wish the best for them for this 2026. God bless them both and all their fans, bloggers, seniors, and families. Yes, agree po ako sa inyong naging komento, Ginang Norma Dayag. Tayo po tanging tagahanga lang, mga supporters lang ni Kim and Paolo Avellino dahil sila pa rin po ang masusunod sa mga desisyon nila. And syempre sa tadhana naman, alam naman natin na kung sino yung nakatadhana sa kanilang dalawa, yun at yun po ang makakatuluyan nila mga kakimpaw kahit anong pagharang or kahit ano pong mga pagsubok ang dumating, still tadhana pa rin mapupunta ang bawat isa. Paano kung silang dalawa ang itinadhana? Di mas maganda mga kakimpaw, yun parang ano na lang, bonus na lang, di ba mga kakimpaw? Kaya keep praying, ipagdasal natin si Kim and Paolo Avellino kasi nakikita natin sa kanilang dalawa na compatible talaga sila. No? Kaya masaya tayo kung sila po talaga yung magkakatuluyan, di po ba? Pero kung dumating man po yung punto na hindi silang magkatuluyan mga kakimpaw, tanggapin pa rin natin ng maluag at suportahan po natin ang mga gusto natin na suportahan. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Martes. At unahin natin pag-usapan ang tungkol nga dito sa pagkalungkot and syempre pagiging emosyonal ng ibang fans dahil matatapos na nga po itong The Alibay. Sabi nga po ni Kla, parang kailan lang tong Stella, pwede mo akong tawaging Stella ngayon, magtatapos na siya, 3 days na lang, ano ba? Hashtag The Alibay, episode 1 to 12, now streaming on Prime Videos. Last 2 episode released this Friday, 6 p.m. Grabe nakakalungkot naman yung pagtatapos na to mga kakimpaw, no? Sobrang bitin and sana nga po ay magkaroon ng part 2 kasi maganda naman po yung standing ng series ni Kim and Paolo Avellino dito po sa Prime Video PH and hindi po talaga nawawala sa top 10.
For sure, mamimiss po ng lahat si Kim and Paolo Avellino once po na natapos na itong The Alibay. So hindi pa natin alam kung kailan po sisimulan yung next project ni Kim and Paolo. Parang second or fourth quarter ng 2026. So tingnan na lang natin kung kailan po talaga yung exact date nito. Samantalang next topic naman tayo para po sa mga pinanghihinaan, naguguluhan, and nawawalan po ng tiwala kay Kim and Paolo Avellino. Ito nga po at nagpost si Elsie Bags. Sabi niya, bahala kayo dyan. Dito muna ako sa mga may sariling mundo at ayaw sa gulo. So binahagi po nitong si Elsie Bags yung picture po ni Kim and Paolo Avellino sa Amanpulo, mga kakimpaw, na dalawa lamang po silang nagmo-moment dito, and syempre sinusulit, diba, yung kanilang vacation. So dito na lang tayo kumapit, mga kakimpaw, and syempre sa mga kilos ni Kim and Paolo. Tingin nyo ba sasama si Chinita Princess kay Paolo Avellino? Diba? Kung walang something sa kanilang dalawa. Kaya kahit anumang maglabasa na pagde-deny, mga kakimpaw, hindi tayo madadala, mga kakimpaw, sa mga sinasabi nila. Kasi nga po napakalinaw ng pinapakita ni Kim and Paolo Avellino sa publiko. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin, mga kakimpaw, itong lumabas na picture ni Paolo Avellino na kung saan ay ibinahagi ng ilang mga Kimpaw fans dito po sa mundo ng social media. So credit sa tunay na may-ari po ng picture na to, ibabahagi ko lamang sa mga viewers natin. So makikita dyan na yung background po ni Paolo parang dagat, no? Sakto namang napapabalita po na si Paolo parang hindi pa po umuuwi at nasa Ilocos Sur pa. Kasi wala po siyang appearance na nandirito na siya sa Manila. May mga nagsasabi na ninja daw ito ni Paolo Avellino. Ninja na picture ni Paolo Avellino, at kung inyong mapapansin, tagong-tago yung mukha niya, nakamas, nakasalamin, naka-hood, naka-jacket, na hindi mo talaga makikilala pag nakasalubong mo ang isang Paolo Avellino. Sanay na sanay naman tayo kay Paolo Avellino, mga kakimpaw, na ganito po yung kanyang mga outfitan, di ba? Para nga naman hindi po siya pagkaguluhan pag siya po ay nasa public places. Pero ang katanungan nga po ng mga fans, bakit hindi para umuuwi si Paolo Avellino ng Manila at parang ilang araw na ito sa Ilocos Sur? Samantalang si Chinita Princess naman po ay nasa Manila, at katunayan nga po niyan, present na present siya sa It's Showtime everyday simula kahapon. So para sa akin lang, mga kakimpaw, kaya hindi pa siya umuwi ng Manila, siguro nag-i-enjoy pa sa Ilocos Sur, mga kakimpaw, since ando na lang din naman siya, di enjoy na rin niya yung nature doon. Wala namang mali siya yun, mga kakimpaw Kaya kung may mga magpapalabas din ng balita na may kasamang iba si Paolo Avellino sa Ilocos kaya hindi umuuwi, naku, wag kayong maniniwala dun, mga kakimpaw, kasi alam natin ang katotohanan. Yan ay paninira lamang po kay Paolo. Maraming Kimpaw fans talaga ang umaasa na sina Kim Chiu at Paolo Avellino ang magkatuluyan. At kung susuriin, hindi rin nakapagtataka kung bakit ganoon kalakas ang paniniwala at paghahangad ng fandom. Una sa lahat, malakas ang chemistry nila. Hindi lang sa harap ng kamera, kundi pati sa mga simpleng kilos, tinginan, at paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa. May natural na lambing at respeto na ramdam ng fans, kaya para sa marami, hindi ito basta pa-love team lang. Para bang may lalim, may maturity, at may comfort na bihirang makita sa ibang tambalan. Kaya ang dating sa fans, kung hindi man ngayon, parang may posibilidad. Pangalawa, pareho na silang nasa mas mature na yugto ng buhay at career. Hindi na sila baguhan, hindi na kailangang patunayan ang sarili. Dahil dito, iniisip ng fans na kung sakaling mauwi sa totoong relasyon, mas may tsansa itong maging seryoso, tahimik at matatag, hindi yung puro pa-cute o publicity lang. Para sa maraming Kimpaw supporters, ito ang klase ng love story na gusto nilang makita. Kalmado, may respeto at may lalim. Pangatlo, makikita rin na protective at invested ang fandom, minsan nga sobra-sobra na. Umaabot sa punto na ayaw na nilang ipare si Paolo sa iba o ayaw nilang masaktan si Kim. Dito makikita kung gaano kalaki ang emosyonal na koneksyon ng fans sa tambalan. Umaasa sila hindi lang dahil gusto nila, kundi dahil naniniwala silang bagay talaga sa values, sa teaming at sa personalidad. Pero mahalaga ring banggitin ang isang realidad. Umaasa ang fans, pero desisyon pa rin ito ni Kim at Paolo. Kahit gaano pa kalakas ang kilig at suporta, sila pa rin ang may karapatang magtakda kung hanggang saan ang relasyon nila,
Kung trabaho lang ba, pagkakaibigan, o may posibilidad ng higit pa. Hindi rin makatarungan na pilitin o ikulong sila sa inaasahan ng publiko. Sa kabuuan, ang pag-asa ng Kim Pao fans ay nagmumula sa genuine admiration at pagmamahal, hindi lang sa love team, kundi sa dalawang tao bilang individual. Walang masama sa umasa basta may kasamang respeto at pag-unawa. Kung sila man ang magkakatuyan balang araw, siguradong masayang fandom. At kung hindi man, ang mahalaga ay manatili ang suporta sa career, sa pagkatao, at sa kaligayahan nila bilang tao. Sa huli, ang tunay na panalo ay kung masaya at buo sina Kim at Paulo, magkasama man o hindi. Ano ang totoong nangyayari ngayon? 1. Active at successful ang love team nila sa showbiz. Sina Kim Chiu at Paulo Avellino ay patuloy na magkatuwang sa mga proyekto at tinatangkilik ng madla, kabilang ang serye at pelikula nila na My Love Will Make You Disappear, isang box office movie at malaking hit sa mga fans ng Kim Pao. Journal News Online 2, mga personal na relasyon, walang opisyal na kumpirmasyon. Hanggang sa kasalukuyang balita, walang opisyal na sinabi sina Kim at Paulo na sila ay magkasintahan sa totoong buhay. Ang mga ito ay rumors at sismis lang, based sa mga viral photos o haka-haka ng fans at netizens. Wala pang pahayag mula sa kanila mismo na seryoso ang relasyon nila outside ng work. Interaction 3, may mga nakakatuwang obserbasyon pero hindi opisyal ang mga iyon. May mga binanggit na comment ng co-actor na maganda ang dating nila sa isa't isa at napapansin na parang mas naglilikha ng positive vibes si Paulo kapag kasama si Kim, pero hindi ito confirmation ng totoong romance. The Filipino Times. Mga importanteng tandaan. Ang love team nila ay totoong pinapahalagahan ng publiko at ng entertainment industry. Kaya marami ang umaasa sa kanila bilang magkapareha. Journal News Online. Pero hindi pa ito opisyal na nagiging personal na relasyon. Hanggang ngayon ay professional partners pa rin sila kahit supportive at kilig ang aura nila para sa fans. Journal News Online. Marami ring viral photos at posts sa social media na hindi naman sigurado ang pinagmula ng totoo. Mahalaga na bantayan ang pahayag mula sa kanila mismo o sa kanilang management bago paniwalaan ang mga sismis. Marami talaga ang umaasa at nakakilig sa Kim Pao pairing dahil sa chemistry nila sa screen at sa mga proyekto nila. Pero sa ngayon, walang opisyal na romance announcement mula sa dalawa. Ang totoo, ipinapakita nila ay malakas na professional partnership at magandang pagkakaibigan at natural lang na umaasa ang mga fans mula doon. Malinaw na ang balitang ito ay sumasalamin sa lalim ng epekto ng Kim Pao tandem sa publiko, lalo na sa kanilang fandom. Hindi ito basta simpleng kilig o panandaliang hype lang. Ang pag-asa ng fans na magkatuluyan sina Kim at Paulo ay nagmumula sa kombinasyon ng malakas na chemistry, natural na samahan, at maturity na bihirang makita sa isang tambalan sa showbiz. Una, kapansin-pansin na hindi pilit ang kilig sa kanila. Hindi sila yung tipong kailangang i-push ng management araw-araw para lang pag-usapan. Kusang nabubuo ang interes ng tao dahil sa paraan ng pakikitungo nila sa isa't isa. Simple, may respeto, at may malinaw na comfort level. Para sa fans, ito ang klase ng koneksyon na mas kapani-paniwala at mas madaling panghawakan bilang posibleng totoo. Ikalawa, pareho na silang dumaan sa maraming pagsubok, personal man o profesional. Kaya ang pananaw ng fans, kung sakaling mauwi man ito sa totoong relasyon, hindi ito padalos-dalos o emosyon lang. Nakikita nila sina Kim at Paulo bilang dalawang taong handa na, emotionally at mentally, kung sakali mang pumasok sa isang mas seryosong yugto ng buhay. Kaya nagiging mas matibay ang pag-asa ng fandom, hindi dahil sa chismis, kundi dahil sa teaming. Ikatlo, makikita rin dito kung gaano kalakas ang emosyonal na investment ng fans. Sa isang banda, maganda ito dahil nagpapakita ito ng suporta at pagmamahal. Pero sa kabilang banda, may panganib din kapag ang pag-asa ay nauwi sa sobrang pressure, yung parang obligasyon na parabang kailangan nilang magkatuluyan para lang mapasaya ang lahat. Dito mahalagang ipaalala na tao pa rin sina Kim at Paulo, hindi karakter sa teleserye na kailangang sundin ang gusto ng manunood. Mahalaga ring banggitin na wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanila. Kaya sa ngayon, ang umiiral ay pag-asa, interpretasyon at damdamin ng fans na lahat ay valid pero hindi pa katotohanan. Ang maganda lang, karamihan sa Kim Pao supporters ay hindi basta intriga ang habol, kundi tunay na kaligayahan ng dalawa, magkatuluyan man o hindi. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa sila na ba, kundi tungkol sa kung paano naapektuhan ng isang tambalan ang damdamin ng publiko.
Patunay ito na kapag may chemistry na may respeto at may lalim, kusang sumusunod ang tiwala at pag-asa ng fans. Pero sa huli, ang pinaka-importanting punto ay ito, ang tunay na pagmamahal, mula man sa fans o sa isa't isa, ay may kasamang respeto sa desisyon at hangganan. Kung sakaling dumating ang araw na aminin nila ang isang espesyal na relasyon, tiyak na magiging masaya ang marami. At kung hindi man, mananatili pa rin ang paghanga at suporta dahil ang tunay na fandom, marunong umunawa at maghintay. May ilang mahalagang punto pa na pwedeng maidagdag sa balitang umaasa ang Kim Pao fans na sina Kim Chiu at Paolo Avellino ang magkatuluyan na nagbibigay ng mas malalim na konteksto. Una, malaki ang papel ng social media sa pag-usbong ng ganitong pag-asa. Bawat simpleng interaction, tinginan sa event, biro sa interview o behind-the-scenes clip ay mabilis na bibigyan ng kahulugan. Hindi man intensyon ni Kim at Paolo, ang mga ganitong eksena ay nagiging ebidensya para sa fans na may something more. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impluensya ng online space sa paghubog ng opinyon ng publiko. Ikalawa, may implikasyon ito sa career decisions nila, lalo na sa mga susunod na proyekto. Kapag mas lalong naging invested ang fans, tumataas din ang expectations mula sa uri ng roles na tatanggapin nila hanggang sa kung sino ang pwedeng ipares sa kanila. Positibo ito sa marketing at ratings pero maaari ring maging limitasyon kung hindi mababalanse ng maayos. Ikatlo, makita rin dito ang evolution ng love team culture sa Pilipinas. Hindi na basta kilig lang ang hinahanap ng fans ngayon. Mas hinahanap nila ang authenticity, maturity at respeto. Ang Kim Pao ay nagiging simbolo ng mas grown-up na tambalan, kaya ang pag-asa na magkatuluyan sila ay mas emosyonal kaysa sensational. Ikaapat, mahalagang tandaan na tahimik at pribado ang personalidad ni Kim at Paolo, lalo na pagdating sa personal na buhay. Kung sakaling may namuo man, posible talagang piliin nilang panatilihin ito sa likod ng kamera. Kaya ang kawalan ng kumpirmasyon ay hindi agad nangangahulugan ng kawalan ng koneksyon, pero hindi rin ito patunay na meron nga. At panghuli, ang dagdag na anggulo sa balitang ito ay ang responsibilidad ng fandom. Habang masarap umasa, mas mahalaga na ang suporta ay manatiling healthy, walang paninira, walang pamimilit, at walang pag-atake sa sinumang may ugnay sa kanila. Sa ganitong paraan, nananatiling positibo ang enerhiya sa paligid ng Kim Pao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa posibilidad ng isang relasyon, kundi tungkol sa kung paano nagtatagpo ang fandom, media at personal na buhay ng mga artista. Ang pinakamahalagang maidagdag, ang tunay na suporta ay marunong maghintay, rumespeto at umunawa, anumang kahinatnan ng kuwento ni Kim Chiu at Paolo Avellino.